Minahal kita. Bakit may iba ka na? Akala ko ba mahal mo ko? Ngunit lahat ng bagay may katapusan. Dapat nating binibigyan ng sobrang pagmamahal at pagpapahalaga ang pinagmulan ng lahat ng ating nagagawa. O dapat nating pinapahalagahan at minamahal ng wagas ang lahat ng ating nagagawa na may ugnay sa Diyos. At panatilihin natin ang ating relasyon sa Diyos hanggang sa ating kamatayan. Lahat ng bagay na ating nagagawa ay lipas din ng ating hindi nalalaman. Ibig sabihin, kung buhay pa tayo, dapat tayo ay manampalataya at magbigay ng pagsamba sa tanging Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos natin ay nagmamahal at nagpapahalaga ng sobra. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay tayo ay gagawa na ng hindi na nakabubuti. Dapat ating ginagawa ay nakabubuti, hindi nakakasama sa kapwa, at hindi yung mga gawain na hindi nais ng Diyos. Dapat nating iniiwasan yun. Hindi dapat yun ang ating ginagawa, yung mga gawain na walang ugnay sa Diyos. Dapat ang ating mga ginagawa ay merong ugnay sa Diyos, sapagkat ito ay nagpapatibay sa ating pagkatao. Ang Biblia ay kagamitan ng ating Diyos upang ipabatid sa sangkatauhan ang katotohanan at bigay ng kaligtasan sa lahat ng kanyang nilikha. Kasama na ako dyan. Hindi natin alam kung kailan tayo papanaw. Hindi natin batid kung hanggang kailan pa tayo mabubuhay. Hindi natin dapat sayangin ang binibigay na oras ng Diyos sa atin. Hindi dapat natin sinasayang ang kanyang binigay sa atin na buhay. Dapat ito'y ating pinapahalagahan sa pamagitan ng ating paggamit sa ating talento, kakayahan, abilidad sa ating Diyos natin dapat binibigay. Dapat ating ginagamit kung talento natin ay sumayaw. Kung ang ating talento ay sumayaw, dapat ating pinapakita ang ating galing sa sayaw na may ugnay sa Diyos. Ibig sabihin, may koneksyon sa tanging Diyos na hindi nakikita ang ating pagsayaw. Kung magaling naman sa pagkanta, dapat pinapakita ng tao ang kanyang galing sa pagkanta sa pamamagitan ng pagpupuri o pagsamba sa Diyos. Lahat tayo na tao ay minamahal at pinapahalagahan ng Diyos. Sasabihin ko rin sa inyo na lahat ng song na may ugnay sa Diyos na hindi nakikita na pinupuri ang Diyos, dapat yun ang ating pinapakinggan o kinakanta o pinapakinggan habang kinakanta, sapagkat ating pinapakita sa ating Diyos na lumikha sa ating lahat na tao ang pasasalamat sa Kanya, ang
ang pagtitiwala sa Kanya at pagmamahal at pagpapahalaga sa Kanya. Ang buhay natin ay regalo sa atin ng ating Diyos na hindi nakikita. Ang talento, talino, kakayahan ay pinagmulan ay iisa. Yun ay ating Diyos na hindi nakikita. Ngunit pinakamakapangyarihan, pinakamabait at pinakamatalino. Nagsisisi ako sa paraan kung paano ko sila tinulungan. Lahat tayo Alam mo, no? ay hindi perfecto. Para sa pamilya ko, okay lang ginawa. Ngunit lahat tayo maaari bumalik sa Diyos. Dapat lamang natin gawin na isuko natin ng totoo ang sarili natin sa ating Diyos na hindi nakikita. At sumunod tayo sa Kanya o lakaran natin o takbuhan natin ang tinatakbuhan. Huwag nang bigyan ng problema si Mami. Dapat natin sapagkat kung tayo ay mananampalataya sa tanging Diyos hanggang sa ating pagpanaw, tayo ay maliligtas, tayo ay magkakaroon ng bagong katawan na perpekto at magkakaroon tayo ng karamdaman na positibo. Ito ay kasiyahan na tunay na hindi matatapos sapagkat ang ating katawan dun sa langit na ating pupurihin o sasambahin ang Diyos na walang katapusan ay hindi nalilipas pa ang ating katawan. Basketball, volleyball, at kahit po ko sa Malibang, membro po ako ng Malibang City Dancers. Dancers? Opo. Ibig po na magbukod kami sa selda. Yan po, sinasayaw na lang namin yung loto. Para yun si Ang talino ay dapat natin gamitin sa positibo, huwag sa negatibo. Habang kumakalat at nagbabiral sa social media ang mga video ng unti-unti niyang pagbawan, hindi Ang kaligtasan ay ating makakamit kapag tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos na hindi nakikita, na tayo ay nagkaroon ng banal na espiritu, na tayo ay bibigyan ng dapat natin gawin at di dapat natin gawin. Sasabihin tayo ng ating banal na espiritu kung ito pa ay dapat natin gawin o dapat natin iwasan. Ang naiintindihan ko naman po yung galing niyo. Inarin po ako. Pero sana po naiintindihan niyo din na bikiwalang din po yung anak ko. Tingin mo? Ay magagawa pa yung pagmamahal mo ng tawad? Mabawi ba niya ang nangyari sa anak ko? Sabi nga sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Naiyak ka sa ginawa mo? Lahat tayo, papanaw, kaya lahat tayo mawawalan ng kasalanan na pinagmulan ay sanlibutan. Ngunit maaari tayo makaranas ng kahirapan na walang katapusan kapag tayo ay piniling sumunod sa kapahamakan, hindi sa kaligtasan. Kung nais natin maligtas, dapat tayo ay sumusunod sa kaligtasan, hindi sa kapahamakan. Sapagkat itong mundo ay kagamitan ng Diyos at ni Satanas. Ibig sabihin, dalawa lamang ang ating lalakarin. Maaaring langit, maaaring impyerno. dito sa laso ko, nasa-stretch ko rin siya. Sasabihin ko din sa inyo na langit at impyerno ay totoo. Ibig sabihin, kapag tayo ay namatay, meron tayong kapupuntahan. Ito ay maaaring impyerno o langit. From beauty, fashion week, real talk, and all of the behind the scenes chaos. Ang pinagkaibahan ng langit at impyerno, ang langit, lahat ng nandun ay perpekto. Ibig sabihin, wala silang kasalanan na nagawa kahit isa doon sa langit. Are you ready to step in? Lahat rin ng nasa langit
ay hindi nalilipas at perpekto na ang katawan ng lahat ng tao na nabuhay sa mundo. At pupurihin ang Diyos na walang katapusan.